Simula bukas, papalo po ng hanggang 170 pesos ang kada litro ng diesel habang 120 pesos naman ang gasolina. Sa gitna niyan, siniguro na raw ng Iran na palulusutin ng oil deliveries na papuntang Pilipinas. Nasa frontline na balitang yan, Gerard de la Peña. Hikahos na. Mukhang maghihikaos pang lalo ang publiko dahil sa panibagong big-time oil price hike bukas. Sa abiso ng Shell, papalo ng halos 20 pesos ang kada litro ng diesel. Ang gasolina naman, halos 6 pesos ang itataas, habang ang kerosene, 9 pesos and 10 centavos ang hike kada litro. Ibig sabihin, papalo sa 170 pesos ang kada litro ng diesel sa mga gasolinahan, habang 120 pesos per liter ang gasolina. Mula nang pumutok ang gyerang Amerika-Israel laban sa Iran, walang tigil na ang pagsirit ng presyo ng langis. Isa sa pinakatinamaan ang mga kapatid nating tsuper. Ang driver nga ng operator na si Dodong Adlawan, iniwan na siya dahil wala na raw kinikita sa pamamasada. Kahit daw kasi ibinaba na ni Mang Dodong sa 500 pesos ang dating 700 pesos na boundary. Luging-lugi na talaga. Ang ending, siya na lang ang namamasada. Nagmaniho ako kasi pag di ako magmaniho, sa tandang ko to, 70 years old ako, dahan-dahan ako maniho kasi pag di ko imaniho itong jeep ko, wala kami sasaingin. Ang jeepney driver naman na si Jun Almonte, nagpapasalamat na lang sa mga mababait na pasahero. Nung isang araw, may nagbayad sa akin, nagbayad ng 50 pesos. Ang sakay ko naman 2 piso, 2 pasahero lang. From Santa Ana to Paura, sabi, sige naman, 50 pesos. Hindi na niya ako hiningi ng suga. Thank you po, sana maraming katulad nyo. Ganun na lang ginagawa namin. Nakaka-recover kami. Walang kasiguraduhan kung kailan matatapos ang giyera. Pero ang sigurado ngayon, pumayag na ang Iran na ligtas na makadaan ng Philippine-bound vessels at Filipino seafarers sa Strait of Hormuz. Ang daanan ng 20% ng global oil supply. Pero paglilinaw ni Energy Secretary Sharon Garin, hindi agad-agad bababa ang presyo ng petrolyo. Ang sigurado lang daw sa ngayon ay ang patuloy na pagdating ng supply at stability ng petrolyo sa bansa. Sinigundahan din ito ng palasyo. Ito po ay patungkol sa safe passage ng ating Philippine carriage, Philippine-bound na goods and Philippine crew. Ang pinag-usapan po dito ay yung patuloy na supply ng produktong petrolyo sa ating bansa. Bagamat wala pang sagot kung ano na ang susunod na solusyon sa patuloy na tumataas na presyo ng langis, may buwelta si Palace Press Officer Claire Castro sa ilang kritiko na pumupuna kung meron ba talagang Philippine vessel na dumaraan sa Strait of Hormuz. Yan po kasi minsan na mahirap sa kapwa nating Pilipino. Alam na natin kung paano nagtatrabaho ang Pangulo at ang administrasyon na ito para masiguro po ang supply ng produktong petrolyo sa ating bansa. Pero meron pa rin talagang pilit na humahatak pababa. Pero tandaan po natin, pag sabi po nating Philippine flag vessels, hindi naman po ibig sabihin na ito po ay mismong barko ng Pilipinas. May mungkahi naman si Senator Win Gatchalian para mapanatili ang supply ng langis sa bansa. Una, ang pagbibigay ng incentive sa gagamit at gagawa ng electric vehicles. At pangalawa, ang pagpapatupad ng fuel rationing at volume cap. So marami na rin bansa ngayon, the latest na nakita ko mga around 7 or 8 countries na nagkakaroon na sila ng yung volume cap, yung hanggang 50 liters lang ang pwede mong ikarga or rationing. No? So kaya ako, part ng aking preliminary report is mag-implement na tayo ng ganitong rationing para mapahaba natin from 50 days. Kung kaya nga gawin 120 days, so much the better. No? Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Altanghap, ganyan na raw dinaranas ng ilang driver ngayon. Ibig pong sabihin yan, pinagsamang almusal, tanghalian at hapunan. Isang beses na lang daw kumakain dahil wala nang kinikita sa sobrang mahal ng petrolyo. Nasa frontline ng balitang yan si Reniel Pawit. Kumbaga sa Tambucho, wala na raw maibubuga ang mga tsuper para kumita ng disente. Halos lahat sila tila gulong na walang hangin at hindi na makausad dahil sa taas ng presyo ng langis. Si Mang Arnold pumapasada na lang para makaipon ng 1,000 pisong puhunan sa maliit na negosyong naiisip. Malamang to, baka magtinda na lang muna kami ng asawa ko ng palamig sa bahay. Hindi ko na nga po alam kung paano pong hanap buhay ang gagawin ko dahil ito na po ang kinagisnan kong hanap buhay. Nawalan na raw ng pag-asa si Mang Arnold na makakabangon pa mula sa nakakaiyak na presyo ng petrolyo. Bukas nga, nakaamba na naman ang panibagong oil price hike. Mataas na nga ang presyo na uubusan pa ng supply ng petrolyo gaya na lang dito sa gasolinahan na ito sa EDSA Guadalupe. Simula bukas, epektibo na ang halos 20 pesos na taas presyo sa petrolyo.
kaya posibleng pumalo na sa 170 pesos ang kada litro ng diesel. Ang grupong Piston naglabas ng computation. Sa 170 per liter daw na diesel, 25 pesos doon na pupunta sa VAT at excise tax. Kaya kung kumukonsumo sila ng 30 liters kada araw, 750 pesos ang napupunta sa buwis sa langis o katumbas ng 22,500 pesos kada buwan. Perang maiuuwi na sana nila sa kanilang mga pamilya kung tatanggalin ang excise tax. Pero tuloy pa rin ang kaltas ng buwis kaya ang mga tsoper parang mas mahirap pa raw sa daga. Uso na sa driver ngayon altanghap. Yung tawag namin altanghap, pinagsamang almusal, tanghali at hapunan, isang kain na lang ang ginagawa ng isang pamilya sa isang araw, para maipisahan yung kumakalam na sikmura. Itong altanghap na ito ay dulot ito nung patuloy nga na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Niluluto na rin ng Piston at iba pang transport group ang mga tigil pasada sa mga susunod na linggo. Pangangalampag daw ito sa gobyerno na aksyonan ng problema sa langis. Ang mga tricycle driver nagpakarga na bago pa magtaas ulit bukas ang presyo ng petrolyo. Pinag-aaralan pa nga kung anong magagawa natin ito. Sa panahon ngayon, mataas na rin bilihin. Kung hindi oras-ar, walang pasahero, lugi sa gas. Kasi paghatid ng pasahero, wala ka nang madadampot babalik. Ang isa namang commuters group na mahagi ng libreng tanghalian sa mga tsoper. Isang supot ng adobo at kanin ang kanilang ipinamahagi sa mga dumaraang tsoper. So yung mga maliliitang donasyon, 10 piso, 50 piso, hanggang sa mga malalaki, may nagdo-donate sa amin, 1,000. Yun yung inipon namin para makapaglunsad nitong kusina. Ang city government ng Maynila naglaan naman ng libreng sakay habang maraming jeep pa rin ang nakagarahe dahil sa taas ng presyo ng langis. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.